G, may mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba sila makakakuha ng babae na pwede nilang makadate sa Valentine's Day. Well, actually mga G, sobrang dali lang sana niyan kung ang focus o priority ninyo ay self-improvement, grind and purpose, o yung sabihin nating pagpapaganda ng status ninyo o ng imahe ninyo sa social media. Okay? Dahil mga G, kung date ang gusto ninyo at wala kayong available na kadate ngayon sa sabihin nating roster ninyo, o wala kayong pwedeng makontak ngayon ng ganong kadali, then G, yung mga tao na nasa social media account mo o sa social media page mo, yan mga yan ay yan yung mga pwede mong biglang yayain ng date ngayon. Dahil nga, again, kung maganda yung ginagawa mo sa social media as self-improvement, ang focus mo at yun ang priority mo, pati yung grind and purpose at yung goals o success, then for sure yung lifestyle mo o yung mga nakikita nila sa social media ay mga magaganda o attractive na mga bagay o positive na bagay na paniguradong magbibigay sa kanila ng interest dito sa mga babae na ito. Okay? Then kung yung mga babae na yan ang yayayain mo at gano'n ang nakikita nila, alam mo naman na, no-brainer na yon. Malaki ang tsansa na pumayag sila as long as tama yung timing o ito yung mga oras na sabihin natin wala rin silang kadate. Dahil tandaan mo, sa mga oras na ito, sabihin nating itong babae na ito ay hindi pa nayayaya ng date. Pero itong ano ko sa inyo, payo ko sa inyo, kung yayayain niyo ng date yung babae sa 14th, mas maayos o mas maganda kung yayayain nyo ito bago mag 14th. Let's say, bago yung date niyo sa 14th, yayain mo to kahit sa sabihin natin sa 10th o kaya sa 9th. Lumabas na kayo sa 9th, okay? Kumbaga, second date na lang ninyo yung sa Valentine's Day. Why? Kasi mga G, pagka Valentine's Day, tapos yayain mo yung babae na lumabas sa unang date ninyo, tapos Valentine's Day, ma-awkwardan yung babae doon. Okay? Dahil nga, parang ang dating nun is, kumbaga, romantic agad yung date ninyo. Is, first date pa lang yun. Pero alam niyang romantic yun. Pero, ma-awkwardan siya doon kasi hindi yun yung gusto niyang sitwasyon o ganong klaseng date yung gusto niya talagang ipaalam sa iyo na kumbaga, hindi ito yung gusto ko, yung magmukhang malandi ako, yung ganon. Kumbaga, gusto ko lang na casual lang, lumabas lang tayo, makapag-usap tayo, pero yun lang yung ano nun, kumbaga, anti-S defense ng babae. Kumbaga, paano lang niya yun, pahangin lang niya yun, okay? Kumbaga, ano lang yan, palusot lang niya yun. Pero sa totoo lang, alam niyang romantic yun. Huwag mo nga lang pagmukaing romantic agad. Kasi nga, of course, first date yun. Okay? So, mas maganda na yayain mo na muna siya ng date bago pa mangyari yung 14th. Okay? Sa 9th, pwede na kayong umalis dun. Lumabas na kayo, mag-first date na kayo. Okay? Para sa second date ninyo, which is actually sa 14th, hindi na siya maiilang kasi pangalawang date na ninyo yun. Tapos, panigurado, kung nagustuhan niyo yung first date ninyo, o nagawa mo ng maayos yung game, yung babae na ito, then of course, ano siya, kumbaga, mas maglo-look forward siya dun sa date na yun, nang hindi lang dahil Valentine's, kundi of course, nakapag first date na kayo. Okay? So, meron na siyang investment, meron na siyang experience na makadate ka, hindi na siya mahirap ilabas sa 14th. Hindi katulad nung first time mo pa lang siya hiyain, o first day yun, o first date ninyo yun. Then, of course, itong babae na ito, medyo naiilang pa siya, lalo na Valentine's Day. Di ba? Tapos makikita ka ng ibang mga tao sa labas na nandoon kayo. And ito pa mga G, mas maganda kung sa Valentine's Day, wag na ninyong ilabas pa yung babae sa second date ninyo. Dali mo na agad sa apartment mo o kumuha ka na lang ng sabihin nating hotel o place na private na kayong dalawa lang. Okay? Mas maganda yon dahil una sa lahat, pangalawang date nyo pa lang yun, hindi ka pa niya masyadong kilala. So, mahihiyayan na makasama ka sa araw ng mga puso. Okay, dahil ayaw niya syempre makita siya ng mga kakilala niya o mga tao sa paligid na kasama ka nang hindi ka pa naman niya boyfriend o wala pa nangyayari sa inyo. At isa pa, ang aga-aga pa, kumbaga hindi pa kayo matagal lumalabas, tapos may kita na kaagad sa labas na ikaw yung kasama niya. So, medyo may ilang siya doon. Okay? So, para hindi yun mangyari, mas maganda, mag-set ka na lang ng date, let's say sa apartment mo, o sa hotel, o kaya, maybe, somewhere private,
kuha ka ng ng yung mga condotel, 'di ba? Yung mga ganyan, pwede kayo doon, staycation kayo for pwedeng overnight, ganyan. Ako, hindi ko naman sabihin nating ginagawa palagi yung overnight, okay, sa mga babae, okay? Pero ako kasi ginagawa ko yung sa first date, siguro better kung hindi kayo mag-overnight. Pero maganda kung may mangyayari sa inyo. At kung may mangyari man sa inyo, okay lang din na mag-overnight siya sa'yo, okay? Dahil nga wala naman kayong ibang activity na ginawa dun sa araw ng mga puso na yon. Okay, kung hindi naman kayo nag-date, hindi kayo pumunta ng kung saang lugar man, hindi kayo kumain sa ganitong restaurant, sa bahay mo lang naman siya tumuloy, o kaya sa let's say sa condo, o kaya sa hotel mo lang naman siya pumunta, then bilang reward niya, dahil sinamahan ka niya o kasama mo siya ngayon sa araw ng mga puso, at siya ay mabait at sinunod ka niya, at pinasaya ka naman niya ngayong gabi, lalo na kung may nangyari sa inyo, then yung reward niya is pumayag ka na lang na makasama mo siya kahit overnight kung gusto niya. Pero kung kailangan din niyang umuwi, okay, then mas magandang umuwi na lang kayo, okay? Tapusin niyo na yung date o kaya pauwiin mo na siya, okay? Pero kung gusto niya magstay, okay lang na mag-overnight kayo sa araw ng mga puso na yon, okay? Pero para lang yun dun. Even dun sa mga babae na matagal nyo na dinidate, pwede nyo pagbigyan yan minsan ng overnight. Basta dun lang sa araw ng mga puso. Kaya ako hindi ako nagpapa-overnight ng babae palagi. Kasi nga, ginagamit ko yan bilang reward. Okay? Dahil kung hindi niya nararanasan palagi, at ibibigay ko yan sa araw na may nagawa siya maganda, then mas i-value niya yan. Dahil parang ang dating nun, pinaghirapan niya yung naranasan niya na yun. At hindi niya yung palagi nararanasan. At dun lang sa moment niya na yun mararanasan, kasi nga may nagawa siya maganda. Okay? So, anong gagawin ng babae para maranasan niya ulit yung mga rewards? Then, gagalingan niya ulit. Okay? So, kaya hindi ko binibigay palagi yan sa babae, yung yung pag-overnight o yung sleepover ng babae sa sa bahay ko o sa sa mga unit ko, okay, kung nasaan man kami, okay. Pero binibigay ko nga yan kapag tama yung sitwasyon, katulad nun Valentine's Day, di ba? Kasama ka niya, tapos may nangyari sa inyo, tapos pinagluto mo siya ng pagkain, nilutuan ka niya, di ba? Nagpamasahe ka, minasahe ka niya. Isipin mo, second date, gano'n na siya. So, kung papayag siya ng gano'n, magagawa mo na maayos yung game na mga itinuturo ko sa inyo. By the way, kung gusto nyo matuto kung paano gagawin para makapag-close tayo ng isang babae na pwede ninyo makadate, okay? O may mapa-agree ka na babae na pwede makadate sa Valentine's, so bago mag-Valentine's date, o bago mag-Valentine's Day, din ang pwede nyong gawin ay magpa-coach kayo sa akin, okay? Let me know, I'll help you. Okay, trabahuin natin yan bago mag Valentine's Day o mag Feb 14. Okay, so yun nga, kung magagawa mo na maayos yung mga game at mapapasubmit mo siya sa gabi na yon at may mangyayari sa inyo, then ang pinaka-reward na niya is yung matutulog siya sa'yo. Papayag ka ngayon. Okay, pero kung walang mangyayari o kaya may nangyari tapos gusto niya umuwi, then payagan mo siya umuwi. At kung walang mangyari, pauwiin mo na lang. Okay, wag mo nang pilitin. Okay? Ngayon, paano mangyayari yon? May game na ako dyan. Ngayon, itinuturo ko lang sa inyo kung paano posible na makakuha kayo ng babae sa internet nang wala kayong ibang option na pwede nyong makadate sa Valentine's Day. Pero ako, mga G, napakadalang ko makipag-date sa Valentine's Day. Okay? At kapag nakipag-date ako, wala talagang activity. Papuntahin ko lang sa apartment ko yan. Kain kami na masarap. Inom ng konting wine, music, o kaya konting movie, mag-happy-happy ng konti sa kwarto, okay, isang malupit-lupit, tapos tulog na, o kaya papauwiin ko. Pero madalas nire-reward ko, kung sino man yung kasama ko sa Valentine's Day, sa mga babae ko, nire-reward ko yan ng sleepover, okay, pumapayag ako, pero hindi palagi yan. Madalas nangyayari lang yan kapag may okasyon, okay, o may nagawa silang maganda, okay. So, ganyan kayo makakakuha ng babae na pwede nyo makadate sa Valentine's Day. Pero kung yung babae, o sabihin natin, o kung hindi nyo ginagawa yung bagay na ito sa social media, which is yung nagpo-post kayo ng mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo, mga magagandang, o mga attractive, o mga sabihin nating interesting na activity sa buhay mo, like yung gwapo ka, yung maganda yung buhay mo, yung mga pinupuntahan mo, yung mga interest mo. Okay, so kung hindi mo to ginagawa,
I highly suggest you na ngayon pa lang gawin mo na. Okay? Mag-post ka na sa social media at least 3 beses sa isang linggo. Okay? Tapos sa 9th, simula ngayon, anong date na ba ngayon? Well, I'm not sure about the date, pero 3 days before ng 9th, mag-set ka na ng date do sa target mo. Okay? At bago ka mag-set do sa target mo ng date, make sure na kahit nakadalawa hanggang 3 post ka muna ng kung ano mang interesting o sabihin nating attractive na photo mo sa internet na magpapakita na isang high value o attractive o interesting o alpha male, okay, na lalaki dito sa internet. Okay? Pero di may claim na alpha male ka. Kumbaga gusto ko ganun yung maging arrive, ganun yung maging dating masculine, di ba? Pogi, di ba? High status, di ba? High value, okay? Para nang sa gayon, bago mag-9th, may maset ka na ng date, tapos kung maka-date mo yun, then sa 14, pwede na natin siyang iset for the second date para masigurado natin na dadating talaga siya o makakasama mo siya sa 14th. Dahil nga, kung first date ninyo ang 14th, malabo yan. Lalo na kung sa social media mo yan kukunin. Okay? O kaya sabihin natin pwede rin kung random, nakilala mo sa cold approach. Okay? O may choosing signals, tas nangilala ka sa labas. Tapos, binigay mo yung social media account mo. O kinuha mo yung social media account niya, tas minessage mo siya, tas nakita niya account mo. Okay, so importante rin na maayos talaga social media mo dyan. Kasi nga, again, gaya sinabi ko kanina, sa bagay na ito, ang pang-attract mo is yung lifestyle na mayroon ka o anong klase personality mayroon ka. So, kung bagong kilala mo itong babae na ito at sabihin nating random ito, stranger ito, then kikilalanin ka niya o gusto niya makita kung sino ka. And kung social media account mong gagamitin mo para i-PM mo to, then for sure, i-check niya talaga yung account mo. So, dapat make sure na bago ka mangilala, updated yung account mo o yung profile mo at may makikita siya doon na pwedeng pang-akit mo o pang-attract mo dito sa babae na ito. And again, kung yayain mo ito, then of course, make sure din na bago mag-14th, na-date mo na muna ito sa 9th. Okay? Bago mag-14th. Kumbaga, kung magde-date kayo sa 9th, then meron pang 10, 11, 12, tapos sa ika 10, 11, 12, ika 13th or sa 14th, pwede na kayo mag-date after 4 days. Okay, actually, even sa 10th Sa 10th, pwede pa rin Hindi naman kailangan sa 9th mismo. Pwede, o hindi naman kailangan na mismong sa 9th lang pwede. Even sa 10th, pwede mo rin siyang yayain ng date. Even sa 11, 9, 10, 11. Yan na lang, para sigurado. 9, 10, 11, dun sa mga dates na yun, pwede mo siyang yayain ng first date. Okay? Para after 2 days or 3 days, pwede ka na mag-yaya ulit ng second date. Pero, para sa akin, pinaka-best is sa 10th. Okay? So, yayain mo siya sa 10th ng date. Tas after ng date na yun, meron ka pang 3 araw na tatakbo para maka-date mo siya ulit sa susunod. Okay? Pero, pagyaya mo ng date sa kanya, ito iba to, hindi to katulad sa regular na game na tinuturo ko sa inyo, yung madalas na tinuturo ko sa inyo. Kasi 'di ba, every after 3 days tayo magyaya ng date at after 3 days tayo magmi-meet. Ako makipag-meet sa kanila. Yun yung araw ng date. Okay? Yun yung schedule. So this time, dahil konti lang araw natin, so after nyo siyang i-date sa 10th, then magyaya ka ng date sa kanya sa 11th. Okay? Tapos i-schedule mo yun, of course, sa 14th. Okay? Sabihin mo sa kanya, hello, kamusta ka? Pag nag-reply siya, okay lang, ikaw, kamusta ka? Ito, okay lang. Actually, may lakad ako sa 14th. Ay, ganda. By the way, hindi nga pala kayo lalabas. So, ibay natin. Huwag natin sabing may lakad. Tandaan nyo, wala akong script dito. Lahat to, off the top. Okay? Ito yung mga ginagamit ko sa mga babae na niyayaya ko ng date. So, muna sa kanya, I'm sobrang busy. O kaya, so I'm doing great. Pero sobrang busy ngayon. Pero sa 14th, libre ako. Matter of fact, may plano ako na kumain ng ganito o may plano ako magluto ng ganito. Let's say, plano ako magluto ng baby back ribs tsaka uminom ng wine. Libre ka sa sa 14th, join me, tara. Ganon, okay, tara, join me. Sabi mong ganon. Libre ka sa 14th, join me, tara. Sa bahay tayo. Ganon. Ganon mo lang siya iyain ng date. Pero maraming way, maraming lines na pwede mong gawin. Like, for example, sinabi, ikaw, kamusta ka? I'm doing great. Tinatapos ko na lahat ng trabaho ko kasi sa 14th, yun lang yung araw na available ako. Ikaw, available ka sa 14th? Ganon lang. Okay, ganon kasimple. Hindi na kailangan pandagdagan pa. Pero, depende yan sa sitwasyon at depende sa approach na gusto mong gawin o
sabihin ito sa kanya. Okay? So, maraming way. So, sabi niya, ikaw, sabi natin, kinamusta mo siya? Ha, hello, kamusta ka? Sabi niya, okay lang ako. Ikaw, kamusta ka? Sabi sa kanya, ito, sobrang busy, pero may off ako sa 14th. Ikaw, anong gagawin mo sa 14th? Sama ka sa akin, may plano ako maganda dito sa bahay. Ganon. Tignan niya anong plano mo. Tsaka masabihin sa kanya, I'm actually planning to order some pizza and buy some beer. Sabi mo ganon para makapag-chill dahil yun lang yung araw na na available ako. Tara, punta ka dito sa bahay, sama ka sa akin. Ganon. Join me. Sabi mo ganon. Punta ka dito sa bahay, join me. Pag tinanong niya anong oras, iset mo na lang yung date. May mga video na ako para dyan. May mga konting pagkakaiba lang to dahil siyempre konti lang yung oras na mayroon tayo para maiset mo yung date. Okay, pero yung detalye dun sa pagsiset ng date, paano gagawin bago mag-date, anong gagawin sa date, meron na akong video dyan sa mga yan, o para dyan sa mga yan. Kapag inulit ko pa yun dito, haba ng haba yung video natin ngayon lang, mahaba na. Okay, so wag na natin pahabain palalo. Okay, so ganun lang. Kailangan makadate mo siya sa 10th, 9th, sa 10th, sa 11, alin ba doon. Pero konti lang kasi yung time natin, pero mas maganda kung sa 10th, yun yung pinakasakto. Tapos sa pagdating ng 12, pwede mo siyang yayain ng date sa 14. At kung yayain mo siya, pwede mong gawing pagyaya ng date o yung game na pwede mong gamitin o line na pwede mong gamitin is yung sinabi ko kanina. Pero marami pa ako niyan. Yan lang muna ituturo ko sa inyo sa ngayon dahil nga pinapaiksi natin yung oras. Okay? Pwede rin kayo magpa-coach sa akin kung may target kayong babae. Umpisa na natin trabahuin yan ngayon. Diskartehan na natin. Okay? Pero again, gamitin niyo yung social media. Mag-post kayo dyan. Pagandahin ninyo yung image niyo, mang-attract kayo dyan. Kung hindi bang ginagawa yan noon, gawin nyo na kaagad ngayon. Kung kaya nyo gawin kahit mga 4 na beses sa isang linggo, gawin nyo na kaagad. Okay? Para maka-attract na kayo. Para kung may target man kayo sa social media ninyo, pag niyaya mo siya ng date sa 10th, at least, sabihin natin kahit paano, alam natin na luto na yun. O meron siya kahit paanong impact sa kanya. Okay? Well, hindi natin sure kung magkaka-impact ito talaga sa kanya, pero at least may ginawa tayo para tumaas yung assurance kahit paano. Dahil kung hindi mo to gagawin at first time mo siyang yayain ng date o never mo siyang kinausap tapos biglang yayain mo siya ng date ngayon, then medyo tagilid yan. Lalo na kung sabihin nating hindi mo nga ginawa tong bagay na to. So, yan, point ko lang dito is para makasigurado tayo, maging efficient, okay? Kasi okay nga yung numbers game, okay ako dyan, like ko sabihin sa inyo, okay yung attempt tayo ng attempt, o sabihin natin minsan random lang yung mga banat natin, pero maganda pa rin kung strategic tapos efficient tayo, okay? Para save ng time, save ng money, save ng attention, ng energy, and also at the same time, mas makaka-save tayo ng ng sabihin nating effort, di ba? Sabi mo, paano kung ma-reject ka lang? At least dito, kahit paano, kung ma-reject ka man, at least alam mo na, binigay mo yung best mo. Di ba? Paano kung nag-work pala? Let's say, nag-post ka ng isang photo na interesado pala siya doon sa lugar na yun. Nakita niya, pumunta ka. O nakita niya, nag-post ka ng video na narinig niya yung music mo doon sa loob ng sasakyan mo. Tapos gusto niya pala yung music na yun. Tapos yung mga lalaki pala nakikinig ng ganong klaseng music, interesado pala siya sa mga ganong klaseng lalaki. Type ka naman niya physically, kahit paano. Ngayon, nakuha mo na yung attraction sa kanya, o attracted naman siya sa noon pa, tapos ngayon nakuha mo naman yung interest niya. So, 'di ba? Makakatulong sa iyo yung social media. Tapos tsaka mo i-PM. Hindi mo man sure kung talaga nakita niya hindi o hindi, pero at least kahit paano alam mo na may ginawa ka, 'di ba? Na kahit paano baka nagka-impact yun sa kanya. Pero lalo na kung yung babae kokontakin ka o kaya magla-like sa post mo, o kaya like ng like palagi o react ng react palagi o kaya nagko-comment palagi, then kahit sa best nga lang mag-comment doon pa lang, na yun sign na yun. Dapat nga ako mag-comment, i-message mo na kaagad, iyayin mo na ng date. Kumusta mo? Hello, kumusta? Reply, okay lang ako, ikaw, kumusta ka? Sobrang busy. Pero marami din akong free time kapag natatapos ko na yung trabaho ko. Ikaw, okay lang ka available? Iyayin mo, tanongin mo ng ganyan. Pag sinabi niya sa'yo na available siya sa gantong date at hindi man yun sa, let's say, sa 10th, okay? Kung kailan man yung date na sasabihin niya sa'yo, umagri ka na doon. Kumbaga, kung ano yung makukuha natin, kung ano ibibigay nila sa atin, yun ang kukunin natin. Sa 10th man ito, sa 14th man ito, o kung kailan man ito, kunin mo ito. Pero kung matapat ito, sa bago mag 14th, let's say sa mga sa 6, 7, 8, 9, 10, sa mga dates na yan,
kung matapat ito dyan, then maganda. Okay? Malaking pabor yun sa'yo. Dahil nga kung matatapat ito dyan, then magagawa natin na maayos yung game na sabihin natin pwede magresulta na may makadate ka sa 14th, which is yung pinag-usapan natin kanina. Okay? Dahil nga magagawa natin to bago mangyari yung araw na yun. Pero kung di man yun mangyari, then kung ano meron, tanggapin mo na, di ba? At least may date kayo. Okay? So, yan muna ituturo ko sa inyo sa ngayon. Yan muna yung pinaka-best. Pero, mas maganda kung mangilala kayo sa labas. Okay? Maging outgoing kayo. Enjoy ninyo yung buhay ninyo. Maghanap kayo ng mga activity. Gumawa kayo ng mga ibang positive na activity. Self-improvement activities. Mga bagay na makakatulong sa'yo para ma-reach mo yung mga goals mo, ma-achieve mo yung mga goals mo, ma-achieve mo yung resulta na hinahanap mo sa buhay mo, okay? Dahil doon sa mga lugar na yun, hindi lang basta nag-i-improve ka o nakakatulong ito sa buhay mo, may makikilala ka pang babae na konektado doon sa bagay na interesado ka. Like for example, mahilig kang sa music, di ba? Din pumunta ka sa mga lugar na kung saan may mga tumutugtog, di ba? Then panigurado yung mga tao doon katulad mo, di ba? Kasi mahilig ka sa music, tapos nandoon sila sa lugar kung saan may tumutugtog ng live o nakikinig ng music, then meron kayong common interest kaagad, di ba? Mas madali. So lumabas kayo, pwede rin gamitin yung dating app sa ngayon para lang pang-rush lang, di ba? Meron naman akong dating app game at nagtuturo rin ako, nagko-coach ako kung paano gagawin yan sa dating app. Malupit din ako dyan. Let me know lang kung gusto nyo, di ba? Turuan ko kayo, malupit din ako dyan kahit paano. Dahil, well, di ko man yan ginagawa palagi kasi hindi ko game ang dating app. Though, lamang ako dyan dahil alam nyo naman, di ba? Ano tayo? Siyempre, gwapo tayo, bogi tayo, di ba? So, ibig sabihin ko lang, yun nga, lamang naman ako sa dating app, pero mas gusto ko kasi yung actual. Okay? Dahil madalas mahusga ako sa dating app, baka mamaya iba dyan, akala hindi ako confident sa sarili ko dahil di na ako nakikita, di ba? So, mahirap na, di ba? Mas maganda na ng harapan, pero okay lang din ako sa dating app. Yun nga lang, hindi ko lang masyadong trip, okay? Pero pwede nyo gamitin yan for rush, okay? Mag-PM kayo dyan sa mga tao na yan. Even sa social media, wag lang isa, subukan nyo ng marami sila. Okay? Pero pinaka-best na ipipm ninyo ay yung nag-react, nag-comment o kaya lalo na ako nag-PM sa'yo. Okay? Pag ikaw ang kinamusta, nag-PM sa'yo ng kung ano man, kumusta mo lang din. Tapos tanongin mo, kailan siya available, di ba? Wala available, namin niya, sa 9th, o, di ba? Di ayos, di ba? Sa 9th, ayos available din ako sa araw na yon. Sama ka sa akin, tara, labas tayo, punta tayo sa ganon lang, ka-casual. Tara, kain tayo sa night, libre din ako sa araw na yun. Matagal-tagal na tayo hindi nag-uusap Kamusta ka na ba? Ganun lang. Okay, so gamitin ng social media, diyan ka makakuha na mabilis ngayon. Okay? Kung sa labas ka man mangingilala, kailangan pa rin social media mo, dalhin yung pang-aakit mo sa kanya para mayaya mo siya before mag-14. Okay? Kung talagang gusto mo makipag-date sa 14. Pero kung ako tatanungin, mas mabuti kung humasil na lang kayo sa 14, pagkaperahan nyo na lang yung mga mai-elbog na yan, okay, sa 14th, o mga gusto mag-enjoy sa 14th, okay? Kumbaga, well, hindi pagkaperahan, tulungan natin silang mas maging masaya o mas maging mag-enjoy sa araw na yon. At tayo, kikita tayo ng pera. Kumbaga, kapalit ng ligaya nila ay ang pagdami ng pera nating mga hasla, okay? Mga hassle ka na lang, okay? Katulad ng ginawa ko, nagpabenta ako ng bulaklak, nagpabenta ako ng mga lobo sa Tomas Morato, di ba? So kumita ako sa araw na 'yon. Tapos since kumita ako noon, di may pan-date na ako sa susunod na araw. So anong ginawa ko? Nakipag-date ako pagkatapos ng 2 araw. Okay, so kumita ako ng pera doon, tapos ako nakipag-date sa babae ko. Ang ginawa namin, nag-out of town kami, di ba? Pumunta kami ng Laguna. Okay, Laguna, Tagaytay pala, not Laguna. Plano sana namin mag-Laguna pero hindi natuloy ng Laguna. Pero Tagaytay kami napunta. So overlooking, di ba? So may pera na ako, kuripot kasi ako, ganoon talaga ako. Okay, ayong basta maglabas ng pera. Gusto ko maglalabas ako, galing yun sa may pumasok na pera na konektado doon. Okay? So may pag-date ako sa Valentine's, gusto ko pinagkakitaan ko rin yung Valentine's Day. So kung hindi sa Valentine's Day, at least sa ibang araw, di ba? Marami naman akong babae, so kung magtatampo yung iba, di kung sino pwede sa araw na yun, siya pwede. Kumbaga bibiyayaan ko ng ginuntuang di ba? Ginuntuang batuta. Okay, siya makakakuha ng bertud. Alright, kung sino yung pinaka sa kanila, pinakamagaling sa kanila. Sino yung understanding na hindi ako pwede sa 14, pero sa 16 pwede ako.
At ang plano ko sa 16th, overlooking tayo sa Tagaytay. Sama ka sa akin? Di ba? O kaya sabi mo, overlooking tayo sa Tagaytay. Di ba? Sigurado sasama ka. Sino ba namang hindi? Okay? So, ganun lang mga G. So, gamitin ang social media. Lumabas din kayo mangilala. Use the dating apps or dating sites na may account kayo. Kung wala, gumawa na kayo ngayon. Okay? Tapos, panoorin nyo yung chat game ko. Manood din kayo ng dating game. Okay, kung kailangan nyo ako, kausapin nyo ako. Pero again, ang focus ay grind and purpose. Again, di ba? Kahit mambabae kayo, ito pa rin talaga dapat ang gawin ninyo. Grind and purpose. Yung pag-abot ninyo sa tunay yung potensyal. Okay? Yung self-improvement. Okay? And again, safe X is the best X. Okay, tandaan yan. Safe X is the best X. Okay? Huwag basta bara-bara. Okay? Pero again, sa 14th, mas okay kung kumita na lang kayo ng pera. Okay? Maghasla na lang kayo. Pero kung gusto nyo pa rin talagang makipag-date at mag-enjoy, okay lang naman din yun. Hindi naman yung pagkababa ng pagkalalaki ninyo. Gusto nyo mag-enjoy, di ba? Pero wag nyo lang gawin yung ginagawa ng ibang mga beta. May dalang bulaklak, may dala pang di ba? May dala pang tsokolate, di ba? Magsisimpa, maghatid sundo, di ba? As pa sa restaurant, magso-surprise pa, di ba? Huwag nyo gawin yun, mga kalokohan lang yun. Okay, ang gawin nyo na lang, dalhin nyo sa bahay, date nyo, o sa apartment, o saan man, sa hotel. Mas maganda kung kayo lang. Tapos mag-play ka ng R&B or isang magandang music, yung mood na dapat na mayroon kayo, romantic na mood. Okay? O sabihin nating maglagay ka ng mga may vibe na lights, di ba? Yung magsiset ng mood ninyo, mga lampshade, ganyan. O dim light, di ba? Habang nag-uusap kayo, nagkukwentuhan kayo, sumakain kayo ng masarap na pagkain na siya yung pinagluto mo, di ba? Siya pinagluto mo, tapos magpapalamig ka ng wine sa sa loob ng ref, okay? Tapos habang nagluluto siya, niyayakap-yakap mo na siya, di ba? Kukwento-kwentuhan na kayo, ginigame-game mo na, binubulong-bulungan mo na sa tenga, ginagawa mo na yung trabaho mo, di ba? So, yeah, ganun lang, di ba? Hindi na kailangan pa yung magpapaka-beta male simp ka. Kumbaga, yan ang tunay na date ng alpha, okay? Kumbaga, sa araw ng date ninyo, instead na date yun katulad nung sa beta na siya yung nagsisilbi o yung sabihin nating para silang magkaibigan, di ba? O para silang yung love team, di ba? Instead na ganoon yung magiging date nila ay araw na kung saan pagsisilbihan siya ng babae niya. At dun magiging masaya yung babae niya. Dahil nga sa oras na yun, yung babae mo ginagawa mong feminine, kaya nga siya sumasubmit sa'yo. So, kung feminine siya sa mga moment na yun at masculine ka, then tama ang dynamics niyo. So, ibig sabihin, masaya siya dun sa araw na yun. Hindi niya kailangan ng bulaklak, hindi niya kailangan ng mamahaling date, okay? Basta't yung emosyon niya ang makuha mo, panigurado yung babae na ito ay magiging masaya sa iyo, okay? So, make her submit. Pagtrabahuhin mo siya, pagsilbihin mo siya sa iyo, utusan mo siya, okay, dominahin mo siya, panigurado yan, maniwala ka sa parang kukuryentehin yung babae na yun, magiging masaya siya dun sa gabi na yun. Okay? Hindi niya kailangan na mag-simp ka, hindi niya gusto na magpakabeta ka. Gusto niya, may makasama siyang lalaki, isang tunay na lalaki, na madudumi na siya sa gabi na yun. Yung lalaki na mapapasuko siya, mapapasubmit siya, o sabihin nating magagawa siya maging babae, magiging feminine siya. Dahil yun ang magpapasaya sa kanya. Dahil yun ang magpapa-engage ng emotions niya. Okay? So, ganun lang mga G. Kung meron kayong tanong, let me know. Okay? I-comment nyo lang dyan para mabasa ko. Then, malay nyo, gawan ko ulit ng content yung susunod na tanong ninyo. Stay!